Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Noemi at nais kong ibahagi sa inyo ang kwento ng buhay ko. Isang kwento na puno ng mga lihim, mga pagnanasa at mga desisyong hindi ko alam kung tama ba o mali. Kung sa tingin ko ay isang tahimik na buhay, ang aking tinatahak na pag-alaman ko na ang tunay na kwento ay hindi laging nakikita sa ibabaw lang ng lahat. Ako'y 29 na taon ng mag-asawa. Si Mark, ang asawa ko, ay mabait at responsable. Siya ang tipo ng lalaki na nagmamahal ng tapat at gumagawa ng lahat ng makakaya para sa pamilya. Dati, ang buhay namin ay puno ng saya at kwentuhan tuwing gabi. At ang mga simpleng bagay lang, mga tawanan, mga halakhak, ang naging dahilan para maging buo ang araw ko. Ngunit dumating ang isang panahon nang si Mark ay na-promote sa trabaho at mula noon, nagbago ang lahat. Madalas siyang hindi umuuwi sa oras o kaya'y pagod na siya. Kapag nakauwi, hindi na kami nagkakausap gaya ng dati. Minsan, magkasama kami sa bahay, ngunit ang bawat sandali ay tahimik na lamang, walang usapan, at parang may pader na hindi ko kayang gibain. Naiiwan akong mag-isa, puno ng mga hindi masabi at mga pangarap na unti-unting nauurong. Nagsimula akong maghanap ng mga paraan upang mapuno ang aking kalungkutan, pero hindi ko alam kung paano o kung saan ako pupunta. Hanggang isang araw, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, napansin ko ang mga kalalakihang nagtatrabaho sa bakanteng lote sa likod ng aming bahay. Ang lote ay pagmamay-ari ng isang tiyuhin ni Mark at mukhang pinapatayuan na ng apartment. Ang isa sa mga lalaki ay agad na nakakuha ng aking pansin, si Foreman. Bilog ang katawan, malakas ang pangangatawan, at palaging may hawak na plano o martilyo. Ang kanyang presensya ay parang hindi mo kayang hindi pansinin. Hindi ko pa siya kilala noon, pero may naramdaman akong kakaiba. Parang may isang lakas na umaakit sa akin, isang init na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang bawat ngiti niyang may halong tapang ay parang isang hamon, isang bagay na hindi ko alam kung paano tatanggapin. Isang araw, habang naglalaba ako, dumaan siya malapit sa bakod ng aming bahay. Nagkatitigan kami, at sa mga mata niya, parang may lihim na sinasabi. Hindi siya bastos, hindi siya nakaka-offend, pero may naramdaman akong init na hindi ko kayang takpan. At nang ngumiti siya sa akin, hindi ko kayang hindi ngumiti pabalik. Pwede, bakit ang yayain ng kape? Tanong niya isang hapon. Habang hawak ang isang plastik ng mangga. Nagdalawang isip ako saglit. Hindi ko alam kung paano tumugon. Pero parang may isang puwersang nagtulak sa akin na magsabi ng, "Oh, mas masarap yan kung may bagong," sabi niya. Ngunit agad na nagdagdag ng, "Pero mas masarap ako." Ang tawa ko ay halos hindi ko kayang pigilan. Ang mga salitang iyon ay mabigat. Ngunit ang paraan ng kanyang pagsabi nito, hindi bastos, hindi mura, parang isang paanyaya. Hindi ko siya pinigilan. Bagkus nakaramdam ako ng isang tila, hindi ko maipaliwanag na pagnanasa. Isang bagay na matagal ko nang hinahanap. At doon nagsimula ang lahat. Pagkatapos ng ilang araw na magkikita kami, nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-isa. Nasa bakanteng lote kami. At habang ipinapakita niya ang plano para sa mga apartment, napansin ko ang kanyang mga mata. May mga tanong, may mga sagot na hindi ko kayang ipaliwanag. Pero ang nararamdaman ko, ang init na nagsisimula ng mag-umigting, ay parang may nag-uudyok sa akin na magpatuloy. Nang tumingin siya sa akin at nagsabi ng, "Gusto mo bang maramdaman kung gaano kainit ang lupa dito?" Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya tinulak o tinanong. Sa halip, isang patagilid ng ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Ang mga kamay niyang magaspang ay humaplos sa aking baywang.
Hindi ko alam kung bakit, pero parang nawalan ako ng lakas. Nang magtama ang aming mga mata, ang mga salita ko ay naiwan sa aking lalamunan. Ang katawan ko ay nagsimula ng mag-react sa kanyang presensya. At bago ko pa man tuluyang magising sa kung anong nangyayari, ang labi niya ay tumama na sa aking mga labi. Hindi ko siya tinulak, hindi ko siya pinigilan. Hinayaan ko siyang iparamdam sa akin ang init ng katawan na matagal ko nang hinahanap. Sa isang iglap, ang lahat ng takot, ang lahat ng pag-aalinlangan ay nawala. At ako na tahimik, ako na hindi umaasa, ay sumuko at doon, sa gitna ng alikabok, sa ilalim ng trapal, sa bakanting lote na ngayon ay nagsilbing saksi sa lahat ng iyon, natutunan kong magpatawad sa sarili ko. Natutunan kong aminin na may isang bahagi sa aking puso na hindi kayang masatisfy ng aking asawa. Isang bahagi na matagal ko nang iniiwasan. Ang mga nangyari noon ay hindi ko alam kung tama o mali. Pero ito ang simula ng isang kwento na hindi ko kayang pigilan. Ang init ng katawan ko, ang kagustuhan ko na mas makilala siya, ay parang apoy na nagsimula sa isang mahinang sindi at ngayoy sumabog na. Maghintay lang kayo, DJ Serene. Dahil sa mga susunod na araw, nais kong ipagpatuloy ang kwento ng aking buhay. At sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento ng pagnanasa, isang kwento ng tukso, ng mga damdaming hindi ko kayang kontrolin. Kung sa simula ay akala ko ay kontento na ako, natutunan kung ang puso ko pala ay naglalakbay pa upang matutunan ang isang bagay na matagal ko nang ipinagkait sa sarili ko. Isang araw, habang nag-aayos ako sa likod ng bahay, dumaan na naman siya. Ang foreman, na tila laging may bitbit ng ngiti at isang alok na hindi ko kayang tanggihan. May dala siyang manggang hilaw at habang papalapit siya, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Gusto mo ng mangga? Tanong niya. Hawak ang prutas na pinakawalan ang matamis na amoy. Sabi ko, "Oo, masarap siguro yan." Pinagmasdan ko siya habang binubuksan ang balat ng mangga at habang hinihiwa niya ito, naramdaman ko ang isang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Parang isang laro na wala akong kontrol. Habang tinatangkilik ko ang bawat kagat ng mangga, ang kanyang mga mata ay hindi ko kayang iwasan. Hindi siya tumigil sa pagtitig sa akin. Ang bawat kilig na dulot ng bawat titig ay nagiging mas mahirap tanggalin. Ang mga susunod na araw ay punong-puno ng hindi matitinag na alingaw-ngaw. Tuwing magkikita kami, ang bawat usapan namin ay may kasamang hindi sinabi. Mga salitang hindi maririnig pero nararamdaman. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko, unti-unti akong nawawala sa aking sariling mundo. Laging may hangarin, may kilig na parang puno ng alon at ako ang hindi makalaban sa agos na ito. Hanggang sa isang araw, habang si Mark ay nasa trabaho, dumaan na naman siya. May dala siyang isang piraso ng kahoy. Parang nag-aayos siya ng isang bagay sa bakanting lote. "Punta ka dito," sabi niya, na parang hindi ako kayang pigilin. Nag-atubili ako, ngunit may isang puwersang humatak sa akin papunta sa kanya. Pumunta ako sa site, at sa bawat hakbang ko, ang mga puso namin ay tila nagsasabing magkikita na kami sa isang lugar na walang takot, walang hadlang. Habang andun kami, sa ilalim ng araw, ang mga katawan namin ay nagtatagpo. Tinutukso niya ako, at bawat kilos niya ay may kasamang kilig na matagal ko nang hinahanap. Bigla niyang kinuha ang aking kamay, at ang mga daliri niya ay humaplos sa aking balat. Hindi ko na kayang magpigil. Ang mga labi ko ay naghanap ng paraan upang magtagpo kami, at hindi ko na natiis. Hinalikan ko siya. Hindi ito isang simpleng halik. Ito ay puno ng init,
ng mga damdaming hindi ko na kayang itago. Ang mga labi niya ay nakapagbigay ng isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang halik na iyon ay hindi lang pisikal. May mga tanong na lumutang sa isipan ko at sa bawat pagdampi ng kanyang labi sa aking mga labi, nawala ang lahat ng takot at alinlangan. Ang init ng katawan namin, ang lakas ng aming mga hininga, ay nagbigay daan sa isang bagong mundo. Isang mundo na hindi ko alam kung paano ko susundan. Dahil sa pagkakaroon ng matinding ugnayan, ang lahat ng pagdududa at takot ay naging kalmado. Wala akong kasalanan sa sarili ko, o yun ang iniisip ko sa oras na yon. Pero nang magtama ang aming mga mata, isang tanong na malalim at mahirap ipaliwanag ang sumik sa aking isipan. Paano ako babalik sa buhay ko? Nang bumalik ako sa bahay, si Mark ay wala pa rin, abala sa trabaho. Habang nakahiga ako sa aming kama, ang aking katawan ay puno ng init, ng takot, ng kaligayahan, ng guilt, at ng mga nararamdaman na hindi ko kayang ikaila. Nakasalalay ang aking katawan sa aking asawa, pero ang aking isip ay nasa ibang lugar. Hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. At hindi ko alam kung paano ko susuriin ang sarili ko sa harap ng kanyang mga mata kapag bumalik siya. Pero ang mga labi ng foreman, ang init ng kanyang mga kamay, ay nagbigay sa akin ng isang kaligayahan na matagal ko nang ipinagkait. Walang kasiguraduhan, ngunit hindi ko na kayang itanggi. Hinalikan ko siya at sa bawat halik, nahanap ko ang isang bagay na hindi ko na... Sa bawat araw na lumilipas, patuloy akong binabalot ng mga alalahanin, ng mga tanong na hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Ang halik na nangyari ay patuloy na umaalulong sa aking isipan, at habang lumilipas ang mga araw, ang mga hindi kayang ipaliwanag na damdamin ay lalong lumalalim. Wala akong ibang iniisip kundi siya. Ang foreman na nagbigay sa akin ng isang bagay na matagal ko nang ipinagkait sa sarili ko. Matapos ang aming matinding tagpo, hindi ko alam kung anong klaseng pagkatao na ba ako. Ang bawat pagkakataon na dumadaan, siya sa harap ng bahay, may mga titig siyang hindi kayang ipaliwanag, mga mata na parang may mga lihim na ikinokonsidera, at ako, tanging ngiti lang ang matamis na tugon ko. Ngunit sa loob-loob ko, ang puso ko ay naglalakad sa daan ng tukso. Mas lalo akong nahulog sa kanya. Ang mga titig niya, ang mga ngiti niyang may malalim na kahulugan, ay nagbigay sa akin ng isang pakiramdam na matagal ko nang hinahanap. Wala si Mark, at sa bawat araw na wala siya, tila mas lumalapit ako sa foreman. Ang katawan ko ay nagsisilibing palatandaan ng mga pangarap na hindi ko kayang itanggi. Hindi ko na kayang pigilin ang sarili ko at bawat pagkakataon na magkakasalubong kami ng foreman. Ang mga titig na iyon ay tumutok sa akin. Halos pakiramdam ko ay nag-uusap kami ng walang salita. Ngunit, habang ako ay nawawala sa mga titig na iyon, patuloy na lumalayo si Mark. Siya, na dati laging nandyan, ngayon ay naging estranghero. Madalas ay hindi na kami magkasama at ang mga oras na ipinapasa niya sa trabaho ay nagiging mas mahirap na tanggapin. Hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit isang puwang ang namamagitan sa amin at ito ay lumalawak araw-araw. Siya ay abala at ako ay nababaliw na sa mga nararamdaman ko. May isang bahagi sa aking puso na nagsasabing, ang pamilya ko pa rin ang dapat manaig. Pero may isa pang bahagi na nagsasabing, hindi ko na kayang balikan ang mga lumang araw. Ilang ulit na rin na nagtangka akong magpigil. Nais ko sanang limutin siya, ang foreman. Pero hindi ko magawa. Hindi ko matanggal sa isip ko ang mga halik na iyon, ang init ng katawan namin. Habang si Mark ay hindi ko maramdaman sa bawat gabi, ang foreman ay palaging present sa bawat sulyap at titig.
Hindi ko na alam kung alin ang tama at alin ang mali. Sa isang iglap, naguguluhan na ako sa aking mga desisyon. Kailangan ko bang pigilan ang mga nararamdaman ko at magpatuloy bilang mabuting asawa? O kailangan ko bang sundan ang aking puso, ang aking katawan na naghahanap ng higit pa? Ang bawat araw na lumilipas ay parang magkaibang buhay ang pinipilit kong buhayin. Isang buhay bilang mapagmahal na asawa at isang buhay ng lihim na pagnanasa. Isang buhay na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang mga tanong na bumabalot sa akin ay parang hindi ko na kayang itanggi. Kung dati ay isang tapat na asawa lamang, ngayon parang may dalawang Noemi sa aking buhay. At bawat araw na ako'y magtatagal sa pagitan ng mga mundong ito, mas lalong tumitindi. Hindi ko na kayang kontrolin ang sarili ko. Ang mga titig, ang mga ngiti ng foreman, ang bawat pagdapo ng kanyang mga kamay sa aking balat, ay parang sinadyang tinulungan akong mawala sa katinuan. Aaminin ko, naging tadhana ko na ang maghintay, mag-isip, maghanap ng mga dahilan upang magpatuloy. Hindi ko alam kung paano ko napapayag ang sarili ko na magpadala sa kanyang mga galak. Ngunit ang araw-araw na pagtanggap ko sa mga sulyap na iyon ay nagiging isang bagay na hindi ko kayang iwasan. Ngunit ang lahat ng iyon ay biglang nagbago. Isang gabi, habang ako ay nakaupo sa sofa, nakatanggap ako ng isang mensahe. Walang pangalan, isang numero lamang ang nakalagay. Hindi ko alam kung paano. Pero may isang pakiramdam sa aking puso na nagsasabing may mas malalim na kwento sa likod ng mensaheng ito. Nakikita ko ang lahat, ang simpleng mensahe. At pagkatapos nito, ang katawan ko ay tila nag-freeze. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Ang mga mata ko ay naghanap ng mga sagot sa bawat salitang iyon, ngunit wala akong matukoy na kasagutan. Ang mensaheng iyon ay parang dagok sa aking isipan, ngunit bago pa ako makapaghayag ng anumang reaksyon, nagsunod-sunod ang mga mensahe. Alam ko ang lahat, Noemi. Ang mga lihim mo, ang mga haplos mo sa foreman. Nakikita ko lahat, pero hindi ko na kailangan pang magsalita. Dahil ako ang nagplano ng lahat ng ito. Dumapo ang mga salitang iyon sa aking kaluluwa na parang mga espada. Hindi ko na kayang itago ang mga reaksyon ng katawan ko. Biglang bumangon sa aking dibdib ang pangyayaring hindi ko inaasahan. Ang mga mata ko ay nag-ikot-ikot sa paligid at parang ang bawat sulok ng bahay na ito ay tila ang aking piitan. Ang mga salitang iyon mula kay Mark ay isang pagkabasag na hindi ko kayang ayusin. Ang foreman, ang lahat ng ginawa namin, ang bawat tagpo na sa aking katawan at puso ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka, ay hindi ko na matatakasan. Si Mark. Siya ang nag-organisa ng lahat. Hindi ko kayang mag-isip ng malinaw. Ang mga mata ko ay naglabas ng mga luha ng pagkabigla. Ako'y naupo sa sofa, nang walang direksyon, nang walang alam kung ano ang gagawin. Siya, ang aking asawa, ang nagbigay ng lahat ng ito upang subukin ako. Habang ang mga katagang iyon ay patuloy na umiikot sa aking isipan, naguguluhan ako sa aking nararamdaman. Hindi ko alam kung saan ako haharap. Parang ang lahat ng ito ay isang masalimuot na laro at ako pala ang nawalan ng kontrol. Ang ideya na ako ay tinukso, ginulo, at sinubok ni Mark sa paraang hindi ko inasahan ay nagdulot ng isang matinding sakit sa aking puso. Hindi ko kayang tanggapin na sa kabila ng lahat ng ito, siya pa rin ang may hawak ng lahat ng mga piraso ng aking buhay. Hindi ko na alam kung ano ang susunod. Ang aking pagkatao ay parang durog. At ang lahat ng aking mga desisyon ay humantong sa isang masalimuot na katotohanan na masakit aminin. Ang pagmamahal ko kay Mark at ang mga desisyong ginawa ko
ay tila naglaho sa isang iglap. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang matinding hinagpis ng puso, isang matinding tawag na dulot ng pagnanasa. Ngunit ang pagkatalo ko ay mas mabigat kaysa sa lahat ng tinanggap kong pagkatalo. Si Mark, sa bawat hakbang, ay ang aking tunay na pagsubok at hindi ko alam kung... Chapter 5. Reflection. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang lahat ng nangyari, ang mga desisyon ko, ang mga pagkakamali ko, ay nag-iwan ng bakas sa aking puso. Minsan naiisip ko, naging biktima ba ako ng mga pangyayari? O ako lang talaga ang naghanap ng pagkakataong ito? Nasa kalagitnaan ako ng isang mundo na puno ng kalituhan at sa bawat pagninilay ko sa aking mga naging hakbang, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko. Saan nga ba ako nagkamali? Si Mark, ang asawa ko, ay dati kong tinitingala bilang isang halimbawa ng isang responsableng lalaki. Pero saan nga ba nagsimula ang pagkakalayo namin? Ang bawat araw na dumaan ay parang isang piraso ng puzzle na nawawala. Ang dati naming pag-uusap, ang mga masayang sandali, ay tila unti-unting napalitan ng katahimikan. Noong una, iniisip ko na marahil ay stress lang siya sa trabaho o kaya naman ay may mga personal na bagay siyang pinagdadaanan. Ngunit habang tumatagal, ang katahimikan na iyon ay naging higit pa sa isang simpleng agwat. Nang mag-promote siya at naging mas abala, ako na lang ang naiwan dito sa bahay, nag-iisa, naghahanap ng dahilan upang hindi mawala ang aking sarili sa monotonyang dulot ng ating buhay. At doon ko nakatagpo ng sagot. O mas tamang sabihin, doon ko naramdaman ang kakulangan. Ang foreman, sa bawat sulyap, sa bawat titig, ay nagbigay sa akin ng isang bagay na matagal ko nang nawawala. Ang mga simpleng haplos, ang mga biro, at ang kakaibang pagkakaintindi namin sa isa't isa, lahat ng iyon ay unti-unting naging isang bagay na hindi ko kayang iwaksi sa aking isipan. Hindi ko naman ito pinili o baka nga pinili ko. Siguro, naghanap ako ng ligaya na hindi ko na kayang makuha mula kay Mark. Ang nangyaring gabing iyon, ang halik, at ang mga sumunod na sandali, lahat ng iyon ay parang isang laro na hindi ko kayang kontrolin. Sa bawat pagkilos niya, sa bawat haplos na iniwasan ko sa simula, ay tila ako ang nagbigay daan sa lahat ng ito. Ang hirap tanggapin, pero hindi ko kayang itanggi na may bahagi sa akin na natututo. At naging masyado akong maligaya sa mga bagay na hindi ko pa naranasan. Ang foreman ay nagsilbing isang pagninignig ng aking puso. Isang kalakaran na naisip ko'y magtatapos na hindi ko matutunan. Ngayon, nandito ako. Nag-iisa, nagmumuni, at tinatanong ang sarili ko. Sino nga ba ako? Hindi ko na alam kung saan ako tumayo. Ang mga desisyon ko ay tila nagbukas ng mga pintuan na hindi ko na kayang isara. At habang binabalikan ko ang mga sandali ko kay Mark, naisip ko na ba kung saan siya nagkulang? O baka ako lang talaga ang hindi na kontento sa mga simpleng bagay? Nang isipan ko ang lahat ng ito, hindi ko na matukoy kung alin ang tama, alin ang mali. Ang mga sandaling iyon, na puno ng init at kakit-akit na laro, ay nagdulot sa akin ng mas matinding kalituhan. Bakit ko ito pinili? Bakit ko pinabayaan ang aking mga hangganan? Hindi ko kayang sagutin ang mga tanong na ito. Ang bawat saglit na kasama siya, ang foreman, ay nagbigay sa akin ng init na matagal ko nang hinahanap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may bahid ng pagsisisi sa aking puso. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga bagay na ito o kung paano ko babawiin ang sarili ko mula sa lahat ng pagkakamali ko. Ang masakit, hindi ko na alam kung sino ang aking tinutukoy bilang ako. Baka nga wala na akong matutunan kundi ang sumubok. Ngayon, naguguluhan ako sa lahat ng ito.
Ang aking puso ay puno ng alon, ng takot, galit at pangungulila. Tinutok ko ang aking mga mata kay Mark habang kami nag-uusap. Bawat salitang lumalabas mula sa kanyang bibig ay parang nakakabasag ng aking mga pangarap. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bahagi sa akin na nagnanais ng kasagutan. Nag-umpisa kami ng isang mainit na pag-uusap. Isang pag-uusap na matagal na naming iniiwasan. Si Mark sa kabila ng pagiging tahimik niya sa mga nakaraang linggo, ay nagsimula ng magsalita ng mga bagay na matagal ko nang pinaghihinalaan. Alam mo ba, Noemi, ang sabi niya, na natatakot akong mawala ka. Natatakot akong baka dumating ang panahon na hindi mo na ako kailangan. Naramdaman ko ang bigat ng mga salitang iyon. Habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Parang isang tao na nahulog sa isang sitwasyon na hindi niya alam kung paano lalabas. Subalit habang binibigkas niya ang mga salitang, iyon isang katanungan ang pumasok sa aking isipan. Ang takot ba ay sapat na dahilan para gawin ang lahat ng ito? Ang pagpapahirap sa akin, ang pagmamanipula ng mga pangyayari, ay tila isang laro na hindi ko kayang intindihin. Naramdaman ko ang galit na umuusbong mula sa loob ko. Hindi ko na kayang magpatawad ng basta-basta. Bakit, Mark? Tanong ko. Bakit mo ginawa ito sa akin? Para bang ang lahat ng ito ay isang eksperimento na lang? Tahimik siya ng saglit. Bawat saglit na lumipas ay parang taon. At ang tanging naririnig ko ay ang tibok ng aking puso. Nang matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muling nagsalita si Mark. Gusto kong makita kung ano ang gagawin mo. Gusto kong malaman kung hanggang saan ka pupunta. Kung ikaw ba ay magpapadala sa tukso. Ang mga salitang iyon ay parang panghihipo sa aking pagkatao, isang pagtingin sa aking kahinaan na hindi ko nais maramdaman. Ang pagkabigla at galit na naramdaman ko sa mga sinabi ni Mark ay pinalitan ng kalinawan. Alam ko na ngayon kung bakit ako nakaramdam ng mga bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Si Mark pala ay naglalakbay din sa kanyang sariling mga pangarap at takot. Ngunit hindi ito sapat para itama ang mga maling hakbang na kanyang ginawa. Sa bawat palitan ng mga salita, unti-unti kong natutunan kung ano talaga ang nararamdaman ko. Habang ang mga emosyon ko ay patuloy na naglalaban, nagsimula akong magtanong. Ano nga ba ang talagang gusto ko? Si Mark o si siya, the foreman? Ang lahat ng ito ay naging isang pagninilay. At sa kabila ng lahat ng mangyari, natutunan ko ang isang bagay. Hindi ko na kayang magpatuloy sa buhay na puno ng lihim at kasinungalingan. Kailangan ko ng kalinawan, ng isang desisyon na magbibigay ng sagot sa lahat ng tanong ko. Nang magtama ang aming mga mata, isang pakiramdam ng pagkausap ko si Mark na hindi ko pa naramdaman. Hindi ko alam kung ito ay pagmamahal o galit. Ngunit, isa lang ang tiyak, kailangan ko ng sagot, at ang sagot ay nasa kamay ko ngayon. Ang mga sandaling iyon, nang ako ay magtama ang mga mata kay Mark, ay parang isang pagpos sa lahat ng nangyayari. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Ang takot at galit ay naroroon pa rin, pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang bagay na nag-iba. May isang bahagi ng aking isipan na nagsimulang magtaka. Hindi ba't may mga bagay pa akong hindi alam? Hindi ba't may mga kwento pang nakatago sa likod ng mga silences at maliliit na detalye na hindi ko pa naisasalaysay? Habang tinutuklas ko ang mga sagot mula kay Mark, parang may isang boses na nag-uudyok sa aking kalooban. At doon, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, bumangon ang isang lihim na hindi ko kayang baliwalain. Alam mo ba, Noemi, sabi ni Mark, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding paghihinagpis. Hindi lang ikaw ang may lihim. Habang sinasabi niya ito,
Naramdaman ko ang isang malamig na panginginig sa aking katawan. Tumigil ako at hindi ko maintindihan kung bakit. Nagpatuloy siya. Yung foreman, siya yung isang tao sa nakaraan ng pamilya natin. Walang laman ang aking isipan para akong nawalan ng kakayahan mag-isip. Naramdaman ko ang bawat salita na tinutok sa aking puso. Parang isang matalim na pangil na pumalo sa aking dibdib. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ang aking mga mata ay puno ng pagkabigla. Hindi ko kayang itago ang takot na lumitaw sa aking mga mata. Ang foreman, na naging simbolo ng aking mga lihim na hangarin at mga damdaming hindi ko kayang saksiin, ay may koneksyon sa aking pamilya? Ito ba ay isang pagkakasalang hindi ko na kayang lisanin? Mark, sa kanyang sariling paraan, ay nagsimulang magbukas ng mga kwento na matagal ko nang iniiwasan. Siya'y isang matagal ng kaibigan ng iyong ama, Noemi. Siya ang unang nagbigay ng tulong sa inyong pamilya nang mawalan kayo ng lahat. Matagal na siyang bahagi ng buhay natin. Habang nagsasalita si Mark, ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking tiyan na hindi ko kayang lunukin. Ang foreman, siya, na naging isang bahagi ng mga gabing puno ng init at saloobin, ay hindi lamang isang simpleng tao sa aking buhay. Siya pala ay may mas malalim na koneksyon sa akin. Isang tao mula sa nakaraan na ngayon ay bumalik sa aking buhay. Dala ang mga lihim na iniiwasan ko. Parang ang lahat ng ito ay isang malaking plano, isang pagsubok na hindi ko kayang maiwasan. Hindi ko alam kung paano ko tinanggap ang lahat ng ito. Ang mga paboritong alaala ko kay Mark, na sanay siyang nagbibigay lakas sa akin, ay biglang nagbago ng mukha. Ang foreman, na dating isang tanging tukso sa aking buhay, ay naging isang piraso ng aking nakaraan. Isang bahagi na nagdala ng mga hindi ko alam na lihim. Pati ang aking mga damdamin. Bigla na lamang nagulo. Hindi ko alam kung paano magdesisyon, kung paano babalikan ang aking sarili, at ang mga bagay na matagal ko nang ipinagkait sa sarili ko. Sa gabing iyon, nang humarap ako sa salamin, nakita ko ang isang babae na hindi ko nakilala. Lahat ng aking pinanindigan, lahat ng aking pinili, ay tila naging magulo at nawalan ng kabuluhan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan tungkol sa foreman. Ang mga damdamin ko sa kanya, ang kasaysayan namin, at ang kahulugan ng lahat ng iyon sa aking buhay ngayon. Ano na nga ba ako? Isang babae na pinili ang magtakip ng kanyang mga mata, o isang taong kailangang tanggapin ang mga katotohanang matagal ko nang iniiwasan? Ang lahat ng nangyayari ay tila isang paghaharap sa aking nakaraan, at hindi ko alam kung ano ang magiging epekto ng lahat ng ito sa aking hinaharap. Ang bawat paghinga ko ay puno ng pag-aalala. Hindi ko na kayang magtakip pa. Ang mga lihim ay lumutang na, at kailangan ko na ngayong tanggapin ang lahat ng ito. Lahat ng sakit, ang mga pagkakamali, habang ang araw ay lumulubog sa aking harapan, may isang pakiramdam na sumik sa aking kalooban. Walang katiyakan, walang garantiya kung ano ang susunod, pero naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hinahanap, ang lakas para tumayo at maging tapat sa aking sarili. Ang mga lihim, ang mga kasalanan, at ang mga pag-aalinlangan ay nahulog na. At ngayon ay nakatayo ako sa harap ng mga desisyon na hindi ko pwedeng iwasan. Si Mark, na hindi ko inasahan, ay nagbukas ng kanyang puso sa akin. Ang mga salitang sinabi niya ay hindi lang mga pahayag ng galit o pagtatangkang manipulahin ako. Sa kabila ng lahat ng nangyari, may mga bagay na napagtanto ko. Ang sakit na dulot ng kanyang mga hakbang, na may kabuntot na takot at pangangailangan na mapanatili ako sa kanyang mundo, ay hindi madaling tanggapin.
Pero sa bawat salitang binigkas niya, nakita ko ang isang tao na may pangarap at pangarap na hindi ko nakita noon. Nalaman ko na ang lahat ng ito ay hindi simpleng laro para kay Mark. Isa itong pagsubok. Ang pagsubok na masaktan ako, na makita ang mga hangganan ng aking pagkatao at ng aming relasyon. Habang ako ay nakatayo doon sa harap ni Mark, ang mga damdamin ko ay naghalo. May galit, may awa, may pangarap, at may takot. Sa isang banda, naramdaman ko ang pagsisisi. Pero sa kabilang banda, may kalayaan na akong maramdaman. Hindi ko na kailangang magtago. Hindi ko na kailangang maging ibang tao para matanggap. Ang mga pagkakamali ko ay bahagi na ng aking pagkatao. At natutunan ko na ang bawat hakbang ko sa buhay ay may kasamang pagtanggap sa aking mga kahinaan. At sa kabila ng lahat ng ito, may isa pang tanong na hindi ko kayang iwasan. Ang foreman, na naging simbolo ng mga lihim at takot ko, ay naroroon pa rin. Hindi siya isang simpleng lalaki lang sa aking buhay. Ang kanyang mga mata, ang kanyang mga galak, at ang mga pagkakataon na kami ay nagtagpo ay may kakaibang init. May kasaysayan kami. Hindi lamang isang laro ng katawan, kundi isang bagay na matagal nang nararamdaman ko. Pero ngayon, alam ko na hindi ko siya kayang gawing sagot sa lahat ng aking pagkukulang. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa tabi ng bintana. Ang mga ulap ay naglalakbay sa langit at sa bawat pag-ihip ng hangin, naramdaman ko ang pagbabago. Hindi ko alam kung ano ang magiging resulta ng lahat ng ito, kung saan ako dadalhin ng aking mga desisyon. Pero natutunan ko na may lakas ako na hindi ko kailanman naisip. Ang mga lalaking dumaan sa aking buhay, si Mark at ang foreman, ay may kani-kaniyang mga kwento. Ngunit ako ang may hawak ng aking tadhana. Ang mga mata ko, na ngayon ay matalim at malinaw, ay nakatingin sa hinaharap. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa aming mag-asawa. Hindi ko alam kung ano ang susunod para sa akin at sa foreman. Pero sigurado akong hindi ko na uulitin ang mga pagkakamali ng nakaraan. Hindi ko na hahayaang makontrol ako ng takot, ng pagnanasa, o ng mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Ako na ngayon ang nagdedesisyon para sa aking sarili, at sa mga hakbang kong iyon, magkakaroon ng bagong simula. Tumingin ako sa salamin, at sa kabila ng lahat ng iniisip ko, nakita ko ang isang babae na hindi natatakot magsimula ulit. Siya ay may kalakasan at tapang na hindi matitinag ng sinuman. Walang alinlangan, walang takot, at higit sa lahat may adya na nga, mga kasirin, ang kwento ni Noemi. Puno ng mga pagsubok, lihim, at desisyon na nagbukas ng bagong daan para sa kanya. Sana ay may natutunan kayo sa mga hakbang ng buhay na pinili niyang tahakin. Huwag kalimutan mga kasirine, na sa bawat kwento may aral na naghihintay. Hanggang sa susunod, lagit-lagi, magtulungan tayo sa pagharap sa mga hamon ng buhay.